Ayan, welcome back ulit sa channel natin mga boss. Dito na naman tayo nagbabalik. Musta po kayong lahat dyan? Sana'y nasa mabuti lang ang lahat. Meron tayo dito ngayon na defective magnetron. So, may leak siya, sira na siya. Leak na yung terminal niya to ground. Which is dapat walang resistance yung terminal niya rito, ang dalawang terminal niya sa ground. Kasi kung nagkaroon ng resistance yan, leak na yan. Leak or shorted. Ang magiging epekto niyan sa microwave ay mamumutok siya ng high voltage fuse o kaya magiging maugong yung microwave. Yun ang nagiging epekto niyan. So, ang tanong, kaya pa bang i-repair to? So, yun yung ano natin ngayon. Try natin kung kaya pang i-repair. Kasi kadalasan, dito lang yan ang nagiging problema. Itong terminal na to. Kakaroon siya ng leak sa body ground. So, check natin. Set natin siya sa resistance. So, dito 0-0 yan, normal lang. Ayun, 0-0. Pero dapat pag check natin dito sa terminal to ground, dapat wala tayong masukat niyan. Dapat open lang yan. Pero merong lumalabas 4.3K. So, ibig sabihin, may leak siya. Yung iba naman 0-0 talaga. Shorted talaga yung lumalabas. Ayan, no, 4.32K. So, kung titingnan mo naman, maganda pa yung ano niya. Ito, intact pa rin yung heatsink niya. Mahigpit pa rin. Tapos yung magnet niya, okay naman. Yung iba kasi nagkakaroon ng crack. Sobrang init, nagka-crack siya. Kaya yun, hindi na siya umiinit. So, ayan. Isa na natin. Samahan nyo ko para i-repair. Ito, bubuksan natin to. Tatanggalin natin tong takip niya rito. Gamitan natin siya ng ano. Ito, flat screw. Medyo mahirap nga lang. Kunting tiyaga lang. Maangat naman yan eh. No, shows. Madulas. Tanggal na. So, number nga pala nito, ito 2M286 yung pinaka number niyan. Ayan o. So, try natin siyang tanggalin. Ito, tatanggalin natin tong terminal na to. Titingnan natin kung mawawala yung pinaka-leak niya. Yung leak sa body ground. Ito kasi yan eh.
Mayroon siya. 4.32K. Dapat wala yan. Dapat open lang siya. Cut natin dito. Tapos tingnan natin kung mawawala yung leak. Yan. Tingnan natin kung nawala yung leak. Ito lang sa terminal niya, sa labas. Ayan o, mayroon pa rin. So ibig sabihin dito nang gagaling. Kasi dito, wala na yan. Wala nang leak yan dito. Ayan o, wala na. Ito yung linya niya. Ito yung linya. Wala na. Nandito lang talaga yung leak niya. 4.2 kabila. Actually yung kabila wala. Walang leak yung sa kabila. Ano, open siya, di ba? Dito lang ang meron. Kanina pag sinusukat natin parehas meron kasi eto short kasi to. 0-0 kasi ang sukat nito. Zero kasi ano. Kaya nadadamay na lang to. Pero pag ano natin yan wala siya. Dito lang ang meron. So, tanggalin natin. Tapos palitan na lang natin ng galing sa iba. Meron tayo rito. Pinagpalitan din siya. Sira na. Ito, masira na talaga to. Ito, gumagalaw no. Tapos, tingnan yung mga magnet niya. May crack na. Ayan. Basag na yung magnet sa sobrang init. Ito, lumuluwag din to sa sobrang init din. Kasi minsan, ginagamit. Over. Tingnan natin kung may leak. Kung wala, ito gagamitin natin. Papalit natin dito. Okay? Natin. Yan, 0-0. Normal yan. Ang hindi normal, pag nagkaroon siya ng resistance dito. Pero ito wala. Diba? Wala. Kahit yung kabila, wala. Pero ito, meron. So, tanggalin natin to. At ito ang ipapalit natin dito. Okay. Ngayon, dahil hindi siya pwedeng ihinang, kasi malulusaw lang din sa sobrang init, gagawin natin, gagamitan na lang natin siya ng pang join. Ito, bumili ako ng ganito. Yung sa pang terminal. Alam nyo naman siguro to. May inihigpitan na lang siya. Kaya lang, tatanggalin natin to, yung pinaka metal niya. Para yun ang gamitin natin. Ang magiging itsura niyan pag tinanggal na yung metal sa plastic, ito yan. Ganyan na yan siya. So, yun ang gagamitin natin na pang ano rito, pang join. Para kahit hindi na natin siya ihinang. Okay? Yan o. Uluwagan mo lang yung tornilyo. Pwede na siyang isok-sok. Kasi higpitan na lang ng flat screw. Kaya lang, kailangan kuskusin muna to para matanggal yung insulator niya. So, tanggalin muna natin to. Gamitan natin siya ng drill. So, tanggalin din muna natin to.
Yan, okay na. Linis. Ito pwede naman pag wala kayong screw bolt, pwedeng gamitan ng riveter. Rivet nyo na lang. Pero ako kasi ginamit ko ganito. So check natin. Yan, okay na siya, 0-0. Ano, 0-0. Tapos dito, kanina may leak siya. Ngayon, okay na, wala na. Yun. Okay na siya. So, yan lamang po. Ayan, mas safe pag ganyan. Kasi hindi siya pwedeng ihinang eh. Malulusaw lang siya. Ito, naka-welding yan. Oh. So, balik natin tong takip. Tapos testing natin kung gagana na siya. Yan. Natin baka sumayad. Maganda, double check. Wala, okay na. Okay na. Testing natin. So, ito na. Kakabit natin. Yun na natin. So, kakabit natin. Check natin kung okay siya. Check na siya. Ayan, saksak natin. Natin kung gagana na. Ayan, power na. Siya nakaayos.
Lalagyan natin siya ng tubig. Tingnan natin kung mapapainit niya. Natin siya dito. Set natin siya ng 1 minute. Ayan, no, kumukulo. Yun. So, okay na. Ayan, okay na. So, pwede na tayo magkape. Tanggalin muna natin saksakan. Ayan, ito yung repair natin. So, gumana siya. Ayan, success yung pag-repair natin sa magnetron. So, yun lamang po. At sana'y nakatulong sa inyo ang video na to. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, subscribe na at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. Sa mga patuloy pong sumusuporta sa channel natin, maraming salamat po. At shoutout din sa mga grupo natin dyan sa Electronics Technician group. Shoutout din po sa kumpare ko doon sa Raon, si Paring Bong. Paring Bong, shoutout sa'yo. Ito na, sinoutout na kita ha. So, yun lamang po. Thanks and God bless sa lahat.